Samantala sa iba pang balita, nadadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa nananalasang sama ng panahon sa ilang bahagi ng bansa. Sa huling tala ng NDRMC, 13 na ang nasawi sa pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan. Naghahanda na rin ang ahensya sa epekto ng Bagyong Santi. Kaya alamin na po natin ang update mula po naman sa aming kasamang si Waywaya Macalma na nakatutok naman ng live mula sa NDRMC sa Campo Aguinaldo. Waywaya, magandang hapon sa iyo dyan. Kirby, walang bagyo sa Western at Central Visayas, Palawan at Mindanao. Pero malakas ang ulan dulot nga nitong Intertropical Convergence Zone na ilang araw na nanalasa sa mga nabanggit na probinsya. Dahil dito, umabot sa 13 individual ang nasawi dahil sa sa biglaang pagbaha at halos lahat ay pagkalunod ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Maliban na lamang kay Rose Flores na nakuryente na taga Manguso, Vitali, Zamboanga City. Sa ngayon ay patuloy ang pamamahagi ng relief goods ng pamahalaan sa mga apektado ng pagbabaha, lalo't binuksan na ang paliparan sa Zamboanga City. Ngunit hindi pa ito fully operational dahil may ilang parte ng runway ang baha pa rin. Upang tiyakin ang pagbibigay ng tulong ay tumulak si Undersecretary Eduardo Del Rosario sa lungsod upang personal na tignan ang sitwasyon sa Zamboanga matapos na makaranas ng ilang araw na pag-uulan. Sa huling talaan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, tumaas ang bilang ng maapektadong populasyon na umabot sa 31,223 na pamilya o 138,195 na katao sa 16 na munisipalidad, 9 na syudad at 10 probinsya sa Region 6, 7, Region 9, 10 at Region 12. Nakapagtala naman sa higit 34 na milyong piso ang inisyal na halaga ng pinsala sa infrastruktura at sa agrikultura ay umabot sa 37 milyong piso ang halaga sa Negros Occidental lamang. Ayon kay Major Reynaldo Balido, ang tagapagsalita ng NDRRMC, posibleng tumaas pa ito sa mga susunod na araw. Samantala, may naitala namang stranded na pasahero sa ilang pantalan nga sa eastern seaboard ng Luzon dahil nga dito sa Bagyong Santi. At Kirby, kaya naman patuloy ang pag-anunsyo ng pamahalaan at ng maging ng ahensya na iba yung pag-iingat ang kailangan at lagi maging handa dahil nga nagdeklara ang Pag-asa na signal number 1 sa mga probinsya ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Isabela, Aurora at Quezon. Narito po ang bahagi ng panayam namin kay Major Reynaldo Balido, ang tagapagsalita ng NDRRMC. Hindi tayo nagkulang sa pagbibigay ng advisories. May mga rainfall advisories tayo, general flood advisories. Tama ka, hindi siguro nila in-expect na ganyan kadami yung mabibigay na o madadalang ulan nitong Intertropical Convergence Zone. So, yun yung naging sanhi na yung ibang ilog umapaw, nagkaroon ng flash floods at landslides. Ano yung dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan? Walang kumbaga river basin na mag-absorb ng mga... may mga rivers, yun nga lang, yun yung mga umapaw. Yes, so... I see. Pero sir, punta tayo kay Santi, may epekto na po ba sa ating bansa? We heard na mayroon ng mga stranded at stranded passengers, malamang ito sa mga pantalan na hinold na ng Coast Guard. Ayun nga, tinatawag na natin ng Coast Guard ngayon dahil we already raised our alert to blue just now. Kaugnay nga dyan, Kirby, sa pagtataas nga ng Blue Alert status ngayong araw ng NDRRMC, inalertohan na rin nila ang mga OCD o Regional Offices ng Office of the Civil Defense na maaapektuhan ng Bagyong Santi upang bigyan ng paalala ang ating mga residente na mag-ingat at magmatsyag at gayon na rin mag-monitor sa mga television or sa mga radyo upang alamin nga nila ang sitwasyon sa kanilang lugar para nga magsagawa sila ng preemptive evacuation. Kirby, yan ang pinaka-latest na update mula rito sa Campo Aguinaldo. Maraming salamat sa iyo, Waywaya Macalma.